Tila dismayado ang political scientist na si Clive Arguelles sa kasalukuyang inaasta ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa latest episode ng Politika All the Way ng 1PH kamakailan, inusisa si Clive tungkol sa pananaw niya sa nasabing senador. What do you think of him? Is he right in not presenting himself? Tanong ni Jojo Alihar. Sagot ni Clive, napakaduwag. I think may disappointment lang. Of course, he's a lawmaker. So pangit kapag mambabatas ka tapos tumatakas ka sa batas. That's just it Ani Clive Arguelles. Hindi tuloy may iwasang ikumpara ni Jojo si Senator Bato kay mamamayang liberal Representative Laila de Lima. Anya, si Laila de Lima daw has more balls than him. Sabi ko nga, we know in Philippine politics, medyo may pagkagulong ng palad. Sometimes, ikaw yung nasa poder. Sometimes, you're in opposition. Sabi ni Clive. Dagdag pa ng political scientist. But the principle and the consistency of character, it shows when out of power ka. So ngayon, out of power si Senator Bato. Hindi nagpapakita. Matapang ba talaga siya o duwag? Matatandaang Nobyembre pa nang umugong ang balitang may naghihintay na arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa pagkakasangkot sa giyera kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nakabantay na umano ang Department of Interior and Local Government or DILG sa galaw ng senador ayon sa kalihim nitong si John Vic Rimulya. We are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya at hintayin lang namin kung may utos talaga ng korte o wala. Ani Rimulya sa panayam ng GTV's Balitang Hali. Hindi man nakikita ng publiko matapos mapaulat ang umano'y inilabas ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Nagpapagala-gala umano si Senator Bato de la Rosa sa Metro Manila ayon sa ulat ng Politiko. Ayon sa source ng Politiko, madalas siyang gumagala sakay ng Honda CRF 450 na sinasabayan ng dalawang katulad na motor na pinaniniwala ang close-in security detail ng senador. Bato prefers a motorcycle because it lets him blend in with traffic. The fact that it's expressway legal also gives him an easy way to leave Metro Manila on short notice, ayon sa Scooper. Samantala, naniniwala naman ang senior lecturer mula sa UP College of Law, ang bagong ICC Assistant to Counsel Ross Sugadi, na inilabas na ang warrant of arrest ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Oo, pero speaking of warrants, attorney, sabi nyo nga, speculation. Pero what do you think doon sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant for or against Senator Bato de la Rosa? If the ombudsman is saying this publicly on the basis of credible information, so we cannot dismiss that easily. So maaaring malaki nga ang posibilidad na meron na pong warrant out for the current senator. But again, we've yet to see if the ICC will confirm this or will release the public redacted version dahil napakasensitibo nga po ng mga proceedings sa ICC. At nais ko pong i-emphasize na ang mandato ng ICC is really for crimes that are of the gravest international concern. So, kahit po sa ibang kaso na iniimbestigahan nila, usually ito po yung mga taong nasa kapangyarihan, nasa poder ng kapangyarihan, o meron na kukumanda resources na maaaring maging security risk or security threat. So, hindi po usually dinidisclose agad yung mga ganitong impormasyon at ang binibigyan lang po ng information ay yung mga authorities involved that can help implement the warrants or help the court or assist the court in fulfilling its mandate. So, if the ombudsman received this uncredible information, then we cannot dismiss that so easily. Pero bakit kaya ganun yung denial ng ibang agency, attorney? Like DILG? Maaari po, again, speculation, maaari pong meron pa pong current compartmentalization o yung hindi pa po na ida-download yung impormasyon sa ibang ahensya. Perhaps also for security reasons at para na rin po kung sakali mang may warrant na kailangan i-implement, maaari pong sila ay nag-iingat para hindi po matakasan yung warrant because we also don't want impunity to happen out of the issuance of the arrest warrant. Kailangan pong
magkaroon ng pagpapanagot sa kung sino man ang maaaring maging involved in these cases. So baka I think they're erring on the side of caution na hindi pa po ito ipalaganap at baka yung mga persons involved might be involved in the implementation pa lang po ang nakakaalam. Kaso nga, attorney, kuro-kuro pa lang yung warrant. Medyo may mga missing in action. Oo. Hindi na natin nakikita yung anino nila. Nakaano na, parang nakatunog. Tunog na, oo. Oo. So parang naging warning na rin. Ay, naku. Masasabi ko lang po dyan, no? So, kumbaga sa Philippine case law, sabi natin na flight might be an indication of someone's guilt or someone's possible desire to avoid accountability. Kumbaga, ano na lang 'yan. Tingnan na lang natin sa nagiging kilos po ng mga maaaring involved kung sila'y actively tinatakasan yung maaaring implementation of the warrant in the coming weeks, and then that's for us to make our guesses and to make our speculation as to why they're doing that. Abangan na lang natin. Itong may bagong ICC Assistant to Counsel, si Attorney Ross Tugade. Yan, bata pa ito. Galing ito sa UP College of Law, itong si Attorney Ross Tugade. Ngayon, sabi ni Attorney Ross Tugade, sa tingin niya daw, nung tinanong siya ng media, anong masasabi niya doon sa inanunsyo ni Boying Remulla, ni Ombudsman, na may arrest warrant na si Bato. Sabi ni Attorney Ross Tugade, expert yan sa ICC kasi nabigyan nga siya na-accredit siya bilang assistant to counsel sa ICC. Pwede siya mag-practice doon. Bihira yan, mahirap yan sa aming mga abogado na ma-accredit ka bilang assistant to counsel sa ICC. Ilan lang ng mga abogado nakaka-practice sa ICC. Mag-a-apply ka, mahirap pumasa. Pero yun na nga, may bago na naman tayong ICC assistant to counsel na makakatulong ito para sa lalo na siya, sabi ni Attorney Tugade, ang advocacy niya daw para daw sa mga biktima at sa mga testigo ng dito sa kaso nila Duterte. Kaya, magaling. Napanood ko yung interview. Nagpi-PhD pala siya sa law. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan. Sa Australia yata ito nagpi-PhD. Magaling. Umuwi lang daw siya sa Pilipinas. Maiksi lang na panahon. Pero sabi niya, tutulong siya sa mga biktima ng war on drugs. Gagamitin niya yung kanyang pagiging ICC Assistant to Counsel para makatulong sa mga biktima. Actually, dati na silang nagtutulungan ni Attorney Chrissy Conte, pareho sila UP Law. Kaya ito mga kabunyog, maganda naman at mayroong nadagdag na abogado na accredited na sa ICC na mag-practice. Ito nga si Attorney Ross Tugade. Human rights lawyer din, kaya makakatulong ng malaki ito kasi pag gumulong na yung trial ng kaso ni Duterte, kailangan marami ng lawyers ang mag-a-assist dyan sa mga biktima at sa mga testigo. Ang problema, hindi naman lahat makakapag-practice ka. Kahit abogado ka, pag hindi ka accredited ng ICC na mag-practice doon, hindi ka pwedeng mag-practice doon, mag-appear doon. Kaya magaling ang ang stand niya, ang analysis niya. Sabi niya, sa tingin niya, yun ng ICC yung fitness ni Duterte, di-desisyon na yan. At sa tingin niya naman, sasabihin ng korte na fit na mag-stand sa trial si Duterte. Sabi niya rin, yung tungkol sa issue ng ni Bato, arrest warrant, naniniwala si ICC Assistant to Counsel Ross Tugade, nakalabas na yan, sabi niya, nailabas na yan, kaya lang, hindi pa ina-announce. Kasi ngayon, may bagong policy nga ang ICC, kahit may arrest warrant na, hindi pinapaalam, para una, ma-aresto yung inisyuhan ng arrest warrant. Kasi kung alam niya na, makakapaghanda siya, makakatakas siya, o mahihirapan na ma-aresto. Pero kung medyo may element ng sorpresa, hindi muna i-anunsyo sa publiko. Ang makakaalam lang muna na mayroon ng arrest warrant, yung mga involved sa pag-i-implement ng arrest warrant, yung mga law enforcement authorities or agencies natin. Yan yun. Pwede na silang makaalam. At saka yung mga international bodies tulad ng Interpol. Pero yung publiko, hindi muna.
may ganun daw, may ganun na ngayong policy ang ICC. Para nga, pag medyo na sorpresa yung tao na nakalagay sa warrant of arrest, maaresto siya. O, tingnan nyo yung nangyari kay Duterte. O, di ba yung nangyari kay Duterte na sorpresa? May tunog-tunog na si Duterte na may arrest warrant na nga, pero ang iniisip nila, pupuntahan sila sa Davao, sa residensya niya, isi-serve yung arrest warrant. O, pagka ganun, alam niya na ang gagawin niya. Ang problema, hindi ganun ang ginawa eh. Pagbaba ni Duterte sa NAIA Terminal 3, nakaabang na sila General Torre, nakaabang na ang Interpol, o nakaabang na sila yung mga officials ng gobyerno na involved sa pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa Interpol at papuntang ICC. Kaya sabi ni ICC Assistant to Counsel Rostogadi, sa tingin niya nandiyan na yan, nakalabas na yung arrest warrant na yan, pero sinisikreto lang para madaling maaresto si Bato. O, kaya ano daw yun, sabi ni Atty. Rostogadi, siya ang paniwala niya, malakas ang kutob niya, nakalabas na yan, hindi pa lang pinapublic, kumbaga redacted pa. Pero sa tingin niya, alam ano na yan, kalabas na yan, at mayroon ng mga ahensyang nakakaalam na yan. Sinisikreto lang para nga, pag inanunsyo na yung arrest warrant, mabigla si Bato. O, kaysa sa, ilalabas na yung ICC arrest warrant, lalong magtatago si Bato niyan. O, kaya ayon kay ICC Assistant to Counsel Rostogadi, siya naniniwala na yan. Nakalabas na yan, mayroon na talaga yung arrest warrant. So hindi na lang sila Trillanes, sila Crissy Conte. Hindi na rin lang si Roque. Tingnan si Roque, nagsabi na ito si Atty. Rostogadi. At least ito, para sa mga biktima ito. Itong bagong ICC Assistant to Counsel. Alam niyo po ang medyo mahirap intindihin bakit po kailangang magtago ni Senator Bato? I mean, he's been absent for quite some time. Hindi po ba talaga namang pwede siyang ipagtanggol o kanlungin ng Senado, not in illegal sort of way? Hindi po kasi pwedeng mag-seek sanctuary siya sa Senado kasi ang kumbaga ang exception lang sa from arrest ay ang penalty ay 6 years and below. Pagka mas mataas sa 6 years ay wala kang immunity from suit. Yun po ang naging napatakaran diyan po sa Senado. Yung po kasing sinasabi na nila Bato at nung iba na nung ako daw ay inaaresto ay hindi naman ako ibinigay ng Senado. Yun po ay nung una na wala pang warrant of ilang ng presidential declaration si Digong na canceled yung warrant ay yung aking amnesty. Tapos pinadala niya na kagad yung mga pulis, huliin ako. So ang sinabi ng mga senador at that time, wala kayong warrant kaya hindi kayo pwedeng mag-aresto. Ngayon, eventually, after around 2 weeks, nag-issue yung Makati RTC ng warrant. Kaya pinayagan po akong arestuhin doon po sa loob ng Senado. Sumama po ako noon, tapos nag-post ako ng bail kasi may bail yung warrant na in-issue sa akin. Yun po ang nangyari. Kaya alam ni Bato yan, kung gagawin niya, ay ibibigay talaga siya ng Senado. Okay. Pero yung pong warrant of arrest na binanggit ninyo para sa inyo ay galing sa domestic court. In this particular case, kung ICC yan, it's a foreign entity, meron po bang option ng Senado to say no? Wala tayong relasyon sa ICC and therefore hindi namin mai-implement yan. Pwede na po nilang i-insist yan, pero yung public pressure na paakibat niyan masyado mabigat. Kasi yung Senate, yan yung nag-approve, nag-concur dun sa
Rome Statute noong 2011. Mhm. At sila nakalagay doon sa Rome Statute na kapag ang Pilipinas ay kumalas bilang member, yung mga provisions doon are still effective nung tayo ay member pa. Mhm. So ito, lahat po itong krimen na ito ay ginawa nung member pa tayo at yun ang naging basihan nung warrant. Then we have a law, itong Republic Act 9851, yung International Humanitarian Law, na kung saan nakalagay doon sa jurisdiction, Section 17, na kung merong iniimbestigahan ng International Tribunal ukol sa crimes against humanity, genocide at iba pa, ang gobyerno ng Pilipinas may surrender or extradite itong taong ito. Ganun po ka-specific. Mhm. So yun po ang mga basis dito. Kaya the Senate, kung gagawin nila yan, they will be defying so many laws. Mhm, mhm. Yan. What about one little na laging sinasabi one factor is kapag ang Senate daw is in session, there is no way na mahuhuli o ibibigay nila kung sino man po yung hinahabol ng ICC. Yun nga po yun. May conditions yun. Hindi naman po general rule lang yan na parang it can be imposed. Yun nga, kasi imagine nyo kung may binaril yung isang senador tapos tumakbo siya doon, whether in session or not, hinahabol siya ng kapulisan, hot pursuit yun. Hindi po, wala pong ganon na all-encompassing rule. Okay. Ako, I may curious question lang din, Senator, no? Kasi, yes, we're looking at the ICC na nililitis na ang kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Pero, ito ay sa dating Pangulong Duterte lamang. Hindi pa naman sila naglalabas ng any warrant of arrest para sa ilan pang mga personalidad. So, ang gumugulong na kaso lamang ay for the former president. Bakit hindi po ba maaaring magkaroon ng mga parallel na hearing dito sa Pilipinas para masabi naman na meron naman talagang gumugulong na hustisya dito sa ating bansa? Wala naman pong kaso up to now. Yun nga po yung complementarity rule na tinatawag. Na kailangan, meron pong genuine and sincere investigation on itong mga crimes na ina-allege sa kanya dun sa ICC. Kaso simula ho nung 2016 hanggang ngayon, wala pong kaso. Ngayon hindi pwedeng pag tinanong, bakit hindi mo kasuhan? Ako po, hindi po ako party of interest. Anong ipa-file ko dito sa local courts? Wala naman po akong access sa datos. Kasi ito, crimes against humanity, it should be widespread and systematic. Ang capacity lang po mag-file ng case na ganyan ay ang national government. Ngayon, yung national government naman, pag ginawa niya yan, ang tanong dito, sino yung prosecutor na lilitis niyan at sino yung judge ang mag-i-issue ng warrant? Doon mo nga makikita na in this particular case, hindi nagpa-function yung ating justice system. Doon sa mga ordinaryong tao, nagpa-function siya. Pero doon sa mga makakapangyarihan, hindi siya nagpa-function kasi ito nga walang nagkakaso, walang nag-iimbestiga. Yun po yun. Isa na lang po ang tanong ko, Senator, before we let you go, no? Kamakailan lamang po ay nag-release ka ng ilang mga pangalan na maaaring magkaroon, idawit na po ng ICC. Ano po? Ano pong sabi ng inyong little bird sa ICC pagdating dito sa decision ng appeals chamber about the jurisdiction? Meron po ba kayong mga naririnig dyan? Ano po yan?
yung mga nabanggit ko po na pangalan, Mhm. ito po ay, yun nga, base sa ating informante, ito yung mga kasangkot, yung co-perpetrators. Kasi di ba may mga redacted names daw doon Mhm. at ang dami na ngayon na nag-speculate kung sino-sino yon. Ito po yung nahagip natin ng mga pangalan. Mhm. So, yan, ang mga miyembro ng kapulisan. Kaya, yun po. Ngayon, itong sa kanila, tuloy-tuloy din lang po yung pag-develop ng kaso sa kanila. Maaring ma-issuehan din sila eventually ng warrant. Yun po yan. Ayun. Okay. Very, very quickly, Senator, I just have to ask, Oh. dapat na bang mag-issue ng show cause order ang Senate President on the continuing absence of Senator Bato? Ang siguro ang precedence na kino-compare nila dito ay yung nangyari kay Senator Ping Lacson na after 9 months of absence, kasi similar yun, may nag-issue ho ng warrant sa kanya nung panahon ni GMA, hinahabol siya, hinaharas siya, so nag-decide siya na maging fugitive. 9 months po yun. After 9 months, nag-decide yung Senado na i-padlock yung opisina niya at inabsorb yung mga staff niya ng Senate Secretariat. So, wala nang pondo. Kasi yung kaso po namin ni Senator Laila noon, hindi kami nakakapasok. Pero dahil hindi naman dahil sa kagustuhan namin, kundi force of circumstance, nakadipini kami. Pero nag-perform kami kasi nag-i-issue kami ng bills and resolutions, nagpa-file kami. At in my case, nag-conduct pa nga ako ng committee hearing sa loob mismo ng kulungan. Ito na yung eventually naging batas na magpataas ng sweldo ng sundalo, pulis at mga government employees. Okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.